Maulan! So, isang maulan na araw sa ating lahat. Pupunta muna tayo kay Namuana. Ah, maputi kasi naulan dito. May pa din sagbot. Ang puti-puti ng ano ko crooks ko. Labahan ako ni Ubang Ating. Maputik ang kanilang daan. Mas okay na to kaysa dun sa sementeryo. Asa agi? Diri. Diri. Sige. Ayo. Ayo. Sobrang putik ng shoes ko. Nakaputi pa naman ako sa sapatos. Ayo. Hoy. Tapos dire kay maglapok na dito. Hi! Oh my God. Nag-aaral si Muhana. Nagkun sa kaday? Rewrite. Oh God. At least okay na yung house nyo. Simento na yung sahig nila. Hindi na maputik. Ayan. Hindi na maputik ang kanilang baler. Kasi sementado na. Ay! Karay, nag-aaral sila. Ito yung mga genius na magkakapatid. Ayun. Arimuha na. Ayan. Sige, ano pangalan nito? Christian Migueleo at saka si Moana. Ayaw mo na kung awaw siya. Ayan. So yun tayo ngayon sa bahay nila ni Moana kasi ang daming nagtatanong kumusta na si Moana. Ang batang nagre-review sa sementeryo. Ang batang nakatira sa sementeryo. So, hindi na sa sementeryo nakatira. At least, dito na sila sa bahay nila yung area na to ay nabili to ni Sir Paul. Tapos natiyaw nila ng bahay. Tapos maganda kasi na semento na rin kasi yung last kong punta dito, nagbinigyan ko sila ng pang semento sa kanilang floor. Kasi ang putik nung pumunta ako dito sa kanila dati. Yung last kong punta dito, sobrang putik. Putik kasi dito ngayon. Kasi, umulan kahapon no. Wala pa ninyo yung masemento dire? Yung binigay ko sa inyo, tinapos mo na yung CR. Yes. Musta mo dire? Pasok tayo sa kanilang bahay. Ikutin mo mga. Ayan. Kumusta mo dire? Okay lang po. Tuloy tayo. Andito na sa kanilang bahay, ang kanilang bagong bahay na tinayo nila dito sa binigay na lupa ng BB team ni Sir Paul sa kanila. So, ito ay sarili nila. Hindi na sila nakatira sa sementeryo. Malayo na yung sementeryo. At dito malapit na sila sa Kabihasnan, sa proper.
At medyo hindi pa nga lang tapos yung sahig kasi yung binigay natin sa kanila noon na pang sahig sana nila, iinuna daw nila yung CR. So, bili naman tayo ng plywood para sa kanila. Tapos, pako na rin. Pako? Yung pako yung mga. Ito na lang, Marine. Tapos, ma-deliver mo ilan ni Kuan sa ilaha? Hindi, kahit hindi naman ngayon. Baka, kahit iba. Pwede na. Dagdagan na lang dyan natin ng semento para yung flooring nila doon na semento na yun kasi maputik yung ano nila yung sahig. Pwede bunuhan na lang yung konti tapos semento na lang sila para hindi maghitak, hindi magkalat dun sa ano kasi okay na ang putik ng bahay nila. Yan na semento na, hindi na maputik ang kanilang bahay. Kumusta mo diri Terry? Dirite. Anong tago mo kadiyat? Kumusta mo diri Moana? Okay lang. Ha? Kumusta ang school? Congratulations pala kay Moana kasi tumaas ang kanyang ranking sa school. Pag ilang ka na ngayon? Ano? Nung nung graduate ka? Pag ilang ka nun? Pang 3 ata. Pero, pang 3 po. Pang third. Kasi before, pang fifth ka. Yala, fifth ka nun, di ba? Fourth. Pang 3 po, una po yung dalawang kong kaklase. 98, tsaka 97 din. Sa'yo? Akin is 95. 95. Oh. Sana all 95 ang grades. O, di ba? Tapos, nung nakaraan, previous, top 5 ka lang nun, di ba? Tapos ngayon nag-top 3 na siya. O, diba? Tapos nagtumaas. So, congratulations kay Moana. Hindi natin kasi nakuha na siya na-vlog natin siya nung nakaraan kasi nasa Davao ako noon, sobrang busy tayo. Nung last ko rin punta dito, nung May, hindi ko rin sila napuntahan, pero may constant communication naman kami ni Moana at sa mama niya. Ang allowance naman ni Moana ay direkta na yan, mula sa sponsor, sinisend sa kanya. So, hindi na dumadaan kay Sir Paul, hindi na dumadaan sa akin. Direkta na sa kay Moana, pag pinapadala nila ng kaniyang sponsor. So, ngayon, anong grade ka na ngayon, Moana? Grade 10 po, last year of junior high. Grade 10. Naging PB Team Scholar ka, anong grade ka nun? Grade 8. Grade 8. O, diba? Tagal-tagal na rin, no? So, mag 2 years na siya. 2 years ka ng scholar ng PB Team. At maganda dito kay Moana kasi ang ganda ng kanya mga grades. Talagang nakikita mo yung pagpupursigin niyang mag-aral at sa kanyang pagsisikap ba na hindi niya binibigo ang kanyang sponsor, hindi niya binibigo ang PB Team. Talagang gumagawa siya ng kanyang best para masuklian yung tulong ng PB Team. Matalino naman talaga yung si Moana, given yan. At syempre, masipag talaga mag-aral. So, kumusta si Moana? Kumusta ang school? First day, anong grade ka na ngayon? Grade 10? Grade 10. So, graduating ka na ng high school. Parang, kung sa time pa namin yan, fourth year Graduating sa junior. Graduation ng junior. Parang fourth year high school. Kumusta ang grade 10 so far? Medyo mahirap na po kasi termino na po ngayon hindi na po siya, kumbaga last time is quarter po. Ngayon termino na po yung... Anong termino? First term, second term, and third term. Hanggang third term lang po. Hindi na siya first grading, second grading, third grading, fourth grading. Yeah. Terms na daw. So, first term, second term, third term. So, kailan ang first term? Malapit na po yung first term examination. Mga last week siguro. Ay, 22 ata. Ng August, this month. 22 So, or kailangan 23. pagigihan, no? Tapos, nakabili ka na ng mga gamit ng mga school ng pasukan. So, kasi hindi naman, na siya fourth year high school na siya or grade 10 na nga siya. So, may mga gamit na siya previous niya at nandalagdagan na lang. So, kumusta naman ang ginagawa mo kaya? Naabutan kita? Nagre-write? Nare-write ko po itong Talambuhay ni Jose Rizal. Talambuhay ni Jose Rizal. Ang Talambuhay ni Jose Rizal. Medyo matagal akong hindi nakabalik dito sa kanila.
Pero may always ang maganda dito kay Moana, laging nag-update yan through Messenger, ah ang kanyang update sa school. Napansin ko yung may mga chicken na sa likod, may cage yan. Ano yan, alaga niyo pang ulam? Hindi po, broiler po yan. Project po namin sa school. Project sa school. So, paano yan? Paano na monitor yan kung project mo sa school? Anong gagawin dyan? Every 7 days, mag-send po kami ng picture sa teacher namin para ma-update po niya kung ano na. Namomonitor through pictures. Kung ano na, buhay pa ba yung manok mo? And then, kinikilo po namin. Kinikilo din. Kung ano every yung 7 progress. days, mga Sunday. Every Sunday. At least, ano yan? Anong subject nga ba yan? Yung mga ganyan? TLA. TLE. Anong ibig sabihin ng TLE? Technical Livelihood Education. So, livelihood, ibig sabihin kung ano yung mga pagkakapangkabuhayan, no? So, after 45 days niyan, dadalhin po namin yan sa school at doon po namin, kumbaga iihawin. kakatayin. Ang ihaw kasi sa Tagalog, iihawin is litsunin. Oo, sugba. Kakatayin. So, kayo, paano yun? Pag party-party kayo sa school? Hindi po. Kasi maraming manok, kaya isa-isa sa inyo, tigdadalawa. Hindi po, by group po yan, ibebenta po namin. Ibebenta nyo. I-dress nyo muna. Kayo din maglilinis. Opo. Tapos i-dress, ibebenta nyo. Opo. Okay, so mayroong mga ganyan na ngayon. Kasi sa amin nung panahon, meron din kaming ganyan yung handicraft, pipili ka ng mga pipili ka ng kung ano yung gusto mong major subjects. Yan, meron kaming major foods, handicrafts, makakarelate to mga ating mga nanay dyan na dumadaan sa nung high school noon, nanay at tatay dyan na dumaan nung high school na nabutan nila yung ganyan. May mga major subjects sa mga government schools like sa akin kasi wala akong bawal kasi sa amin ang lalaki, kailangan pang lalaki lang ang kukunin na major. Babae. So, sa mga lalaki, hindi ako pwedeng sumama sa mga babae. Kasi ang gusto ko dati, handicrafts. Yung magmagawa ng mga baskets, ganun. Ibawal yun. So, kailangan pagpilian lang ng lalaki, electricity, radio mechanics, automotive. So, yun yung tsaka metalworks. Wala akong dyan, hindi mo pwede mag-metalworks kasi mabibigat yun, bakal. So, pinili ko na lang radio mechanics. So, nakagawa ako ng radyo, nakagawa na ako ng power supply. Yun yung projects namin noon. So, at least marunong akong gumawa ng radyo. No? Mag-assemble. So, yung ginawa namin nung high school. So, ngayon sa inyo, ganyan. Meron din kayong ganyan. TLE, yung ganyan. Ano pang ibang mga pipilian nyo? TLE, ICT, craft production, and then cookery. Cookery. Yung cookery is yung foods. Tawag sa amin yung foods. Tapos yung crafts production? Opo. Yung magtatanim? Or craft? Yung mag-aalaga. Yan. Opo. Tapos yung ICT, ICT, computer. ICT is computer, then cookery is Luto. and then crop production is magtatanim, then animal production is yung mag-aalaga. Crop production is magtatanim nga. Tapos animal production yan, ganyan. So, at least meron din silang ganyan, no? Pero, at least mayroong matututunan ng ating mga high school students or mga grade 10, grade 9 and grade 10 students. So, mga ganyan, mga basic, no? For livelihood. Maganda yun. So, kumusta yan yung sa iyo ngayon? Okay. So far, ang first trimester, first quarter mo, okay naman? Opo. Medyo mahirap. Anong saan ka nahirapan? Sa po, yung ibang subject po. Like? Lalo na po yung science. Science. Meron akong tawag nito, advice sa'yo. Tips. Di ba dati nag-aaral ka sa sementeryo? Patulong ka dun sa mga ghost friends mo. Kasi di ba nagre-review siya dati sa school, sa sementeryo.
Kumusta naman? Hindi ba sumama dito yung mga kaibigan mo doon? Wala na bang wala bang nagpaparamdam? Wala naman. O kasi dati sa cemetery siya nagre-review. Doon sila nakatira sa cemetery eh. So, kumusta? Anong difference? Na nakatira na kayo dito ngayon, malayo sa sementeryo, at doon sa sementeryo noon. Ano masasabi mo doon? Doon sa Anong difference? ang difference pa is doon ng tawag ba doon? Malayo. Malayo. And then maputik pag umuulan. Dito malapit na po. Maputik pa rin naman din. Maputik pa rin. Maputik. Pagpasok na dyan, putik pa din. Parang hindi na ganun kahaba yung putik na lalakaran mo. Doon sa sementeryo, ang layo na, ang putik talaga. Tapos, ano pa? Sa bahay. Na mas maganda na po yung bahay dito kasi doon. Mas maluwag na kasi yung bahay dito. Mas maluwag, mas okay na yung location nila kasi doon sa sementeryo. At doon, very eerie naman yung lugar nila doon. Kung magdadaan ka, pag ginagabi ka, natatakot ka umuwi sa gabi. Hindi naman? Hindi naman siya takot, kasanay na sa sementeryo. Kaya lang, iba pa rin yung, hindi ka takot sa multo, takot doon sa mga masasamang loob. Alam mo naman yan. Hindi alam mo naman yung sa panahon ngayon. So, nakakatakot pa rin. Sa masasamang loob. Hindi naman na dapat katakutan yung mga multo-multo na yan. Kasi hindi naman yan. Patayin na yan sila. Ang katakutan mo yung mga buhay na masasamang loob. Yan lang. So, at least dito kayo, okay na kayo dito sa bahay niyo. Apo. At kaya mo yan. So, ikaw pa, kaya mo yan. So, we're looking forward at the end of this school year na with flying colors pa din ang pagtatapos ni Moana. Baka malay mo yung top 3 magiging top 2 or top 1 na. So, let's make us proud. Make Ate Andrea proud, Yes, your sponsor. Make Kuya Paul proud. Kasi yun, tawag nito, malaking karangalan yun, hindi lang sa'yo, pati sa pamilya mo, no? Make your parents proud, make your family proud. Pero ito si Moana, likas talaga ako dito. Kasi kahit nung to sa bahay to, nung sinama ko to sa bahay, talagang laging hawak nito, libro, nagbabasa, mahilig siya magbasa, mahilig siya may binabuting niya yung mga notebooks niya, gano'n. So, kagaya din ng kanyang kapatid na si Migueleo. Halika Migueleo, ito ini-sponsoran ko na rin to si Migueleo. Kasi matalino din to. Pang ilan si Migueleo nung closing, no, last school year? Pang ilan siya? Patingin nga ng medal mo. Kasi pinakita ni Adrian yung medals niya eh. Pakita yung medals mo, be. Sa'yo din eh, Migueleo. Pakita mo din. Si Christian, honor din si Christian? Ha? Honor ka? Grade. Hindi. Dapat pa grade 9 ko po lahat. Wow, Tara. Ito yung lahat ng grade 9 siya. Ito yung Academic Excellence Award. With honors 97%. Oh my God. 97. Grades pa ba ito? Sa amin, sa anin sa panahon namin, ang highest is 95. Ngayon, may 100 na grades eh. 97, oh. Academic Excellence Award is given to Moana Lisa C. Aliling. Nakaka-proud naman ito. Isa pa. Ito naman ay... Ito po is fourth quarter po siya. Ito. Ito, fourth quarter. Ito naman is pang recognition na po siya. Recognition na to. Ito yung fourth Kabuoang quarter. score ko na po. Ito na yung kabuang score. Ito yung sinasabi niya kanina, 95%. Ito pala 97, pang fourth quarter. Ito na yung pangkabuuan nung graduate ka, nagtapos ka na. So, 95% ang pinaka-total niya, no? Ang grades. Ito ang kanyang mga medals. Hawakan mo naman. Ko pala, isasabi ko sa kanya.
Dili. Oh, congratulations, Mona Lisa Aliling. Palakpakan. Ayan, hawakan mo yun. Oh, diba? Hindi nagpapahuli si Moana. Hindi na nagpapahuli ang mga scholars natin dito sa Negros. So, how do you feel given those awards na nakuha mo nung nagtapos ka ng grade 9? I feel so grateful and also I'm so happy because worth it po yung pag-study ko ng gabi para lang makuha ko po yung mga grades na ganito. Naman! Di ba? Worth it talaga. Yung pagsusunog mo ng kilay. Kaya nga putol na yung kilay mo sa kabila. Kakasunog niya ng kilay. Worth it. Yeah, natagumpayan niya. So, ganun lang din sa ating mga scholars din na iba, no? Ganun din gaya na itong mga ibang scholars, ginagawa rin nila ang kanilang kasi PBT scholar natin si Yoyoy sa Sitio Damilag, top 1 naman siya doon, no? So may bunga ang inyong pagsisikap sa pag-aaral. Kagaya din ni Migueleo, hindi ka ni Migueleo, proud din ako dito kay Migueleo. Akin na yun kay Migueleo. Oh, medal din at ribbons. Batang Magalang Award, Prudent Worker, at ang kanyang, pangilan to? With honors, si Migueleo. Di ba dati top 1 siya? Marami na matalino sa kanila, sa classroom nila. Ayan na. At least may ano pa rin siya. Okay na. Pero kalam ko magaling ito si Migueleo eh. Congratulations kay Migueleo. Ayan. O, di ba? Kasi si Migueleo, ako na rin nagbibigay niya ng kanyang baon kasi para may baon siya sa school. So, kumusta si Migueleo sa school? Ha? Anong grade ka last year? Ngayon? Grade 4 ka na. So, dapat, yung grade 4, ibalik mo yung honor mo. Nung grade 2, katulad nung grade 3, grade 2. Grade 2 kasi siya, top 1 siya, no? Tapos ngayon, with honors na lang siya. With highest honors siya nung grade 2. Ngayon, with honors na lang siya nung grade 3. Ngayong grade 4, dapat, wala nang reason para hindi. Galingan mo ha. Galingan mo para at least may bonus ka sa akin pag mas tumaas pa yung mo. With highest honor ka. Kunting na lang para mag 95. Kasi ang 95 ay with high honor. High honor. So with high honor ka nung nung last grade 9. Pag 95 above, with high honor. 95 to 97 is with high honor, and then 98 to 100 is highest honor. With high honor, with highest honor, tapos ang baba niyan, with honors lang. So with honors siya sa kanya, below 95. So pag 95 to 97, with high honors, 98 to 100, with highest. Parang si Dali naka 100 na grades ha. So, congratulations sa yung dalawa. Migueleo ha, galingan ha. At yan, natutuwa na ako sa grades na yan, sa na-achieve mo. Pero mas matutuwa tayo pag syempre ibalik mo yung dati mo. Nag-with highest honor ka. Gaya ng grade 2 ha, Migueleo? Ha? Kumusta naman ang school? Hindi ka ba nahirapan? Kaya na? Oh, very good ha. Ang nakakatuwa sa batang ito laging very cheerful. Hindi masiyahing bata. Ayan, so galingan sa yung dalawa.
Ha? Galingan mo yan. Si Miguelio, bibigyan ko yan mamaya ng kanyang allowance. No? So, um, for the month of August and September. Baon niya. So, si Moana naman, ang baon nito ay directly naman sa kanya binibigay ni Ate Andrea niya, And at then, Andrea Meg, si Ma'am Andrea Meg, ang kanyang sponsor. Direkta na sa kanila pinapadala. No? So, thank you kay, ano masasabi ni Moana Lisa sa kanyang napakabait na sponsor na si Ate Andrea Meg, na simula nung nakita siya ni Pugong Behero. Simula nakita siya ni Pugong Behero. Until now, andyan pa rin si Ma'am Andrea. maraming salamat po kay Ate Andrea Meg kasi mula noong unang nagpapadala po siya sa amin is malaki na po yung naitulong niya sa akin pag-aaral. Mostly nung grade 9 pa po ako, mas malaki po yun yung nagasto namin sa mga projects, mga assignments na. Maraming salamat po talaga Ate Andrea Meg. Kay Kuya Paul. At maraming salamat rin po pala kay Kuya Paul kasi kung hindi dahil sa inyo ni Teola, wala po si Ate Andrea para mag-sponsor sa amin. Yun po. So, naging tulay si Sir Paul, Opo. ang PB team. Yeah. Thank you so much din. Thank you so much kay Ma'am Andrea and of course kay Sir Paul. Na talagang siya, nung pumunta si Sir Paul dito sa Negros, yun yung time na nakita natin si Moana doon sa sementeryo, naglalaba. At Sino pa? nagpapasalamat rin po pala ako kay Kuya Mark Iscano kasi direkta po siyang nag-sponsor po sa akin para sa pag-aaral ko rin. Sino yan siya? Nang taga USA po. Paano niya nalalaman? No, through video po sa YouTube. Nakita niya rin sa ano. Paano kanya na-contact? Facebook, hinanap ko yun sa Facebook. Hinanap niyo po yung account ko sa Facebook, tsaka nag-first move po siya doon. Siya po yung unang Nag-message sa akin. Thank you so much din no, sa sponsor na napanood din yung video niya ni Sir Mark. No, siya nag-message na directly kay Moana. Pag tumulong na siya sa iyo, buwan-buwan, nagpapadala siya. Siya po yung nasa kuryente. Nagpag. Pero di pa po yan, tapos wala pa po yung electric. So, Kumbaga, ayan nga, may abang na. Ay, thank you so much kay Sir Mark na tumulong din sa kanila para makabitan sila ng kuryente. Tapos may nakaabang na, kulang na lang pagkabit na lang. At mayroon na siya ng mga linya. Ayun, nakaabang na. Thank you din kay Sir Mark na nanood din ng video ni Sir Paul at nakita siya. Sa taga saan ba si Sir Mark? taga USA po. Ang taga USA din si Sir Mark. Thank you so Mark. Pangalan? Mark Iscano. Kay Sir Mark of USA, ang sponsor ni nagtumutulong na rin kay Moana. So thank you so much kay Sir Mark. Thank you at malaking tulong. Ayan, nakabitan na sila ng kuryente. Dito pero ano naman masasabi ni Migueleo? Ano masasabi mo? Thank you po kay Madam guys, Ate Yola po. Thank you daw. You're welcome. Si Nanay Merlita naman, anong masasabi ni Nanay Merlita? Maraming salamat po sa inyong sumusuporta sa aming video. Mga mababait po. At lalo sa iyo, Madam Yola at kay Sir Paul. Marami po kayong natulong sa amin. At sa nag-sponsor sa aking mga anak. Marami pong salamat sa inyo. Ma'am Andrea at Sir Mark Iscano. Okay. Thank you po sa lahat. Okay, thank you din. Thank you din sa pamilya Aliling, na pamilya nila ni Moana, na ni Ate Merlita, na yung kwento nila, binahagi nila yung kwento nila, simula nung katira pa sila dun sa sementeryo, sa nakalipat sila dito. Ang achievements ng kanilang mga anak,
At malaking tulong ito. Malaking lesson din ito, lalo na sa ating mga nanonood, na kahit gaano kahirap ang buhay, ay may pag-asa. No? Nagdadasal ba kayo? Oh, laging magdasal kasi. Oh, di ba? Oh, ganun. Kasi ang Diyos laging nakikinig yan, nakikita yung pangailangan natin. At andito si Tatay. Yan. Tuloy po kayo tayo, huwag kayong mahiya. Saan galing si Tatay? Asa gikan? Nagtanim ng palay. Oh. So, diri tayo, apil, diri din ko, diri. Ko na. Gaano ka pride si Tatay sa kanyang mga anak na mga ganito, oh? May mga medals. Proud kayo na ako gila ko mga bata sa ilang pagtuon nga naagi sila marawat kada kwan. Kada Tapos, exam nila. Eh, bahala wala sila ubra diri mabiling nga kwan ila pagtuon lang gid ila pa dayon lang gid. Sila magpakwan sa barkada nampang. Ako lang gid ba nga matarong lang gid sila ba. Swerte good po kayo inyong mga anak ninyo, mga butan, no? Sila. Natin si Tatay at alam ko si Tatay proud din yan sa si Merlita, no? Proud kayo sa mga anak niyo. At hanggat andyan ang mga sponsors, hanggat andyan ang PB team, at patuloy na sumusuporta sa inyo. Kasi alam ko naman na deserving talaga nilang silang tulungan. Deserving sila sa mga tulong na receive nila ngayon. Simula nung nakatira pa sila sa sementeryo hanggang nakalipat na kayo dito. So natutuwa rin ako sa pamilya nila, lalo sa Tatay. Kahit pa paano, kahit matanda na si Tatay, nagtatrabaho pa din. Sa kagikan tayo, tanong ka, palay. Tapos na Merlita dito sa mga anak niya. And I'm so proud also sa mga anak niya kasi mga talino. Lalo na si Migueleo at si Moana na talagang hindi binigo ang PB team, no? Ngayon, grade 4 ka na doon, no? So, may ibibigay ko sa kanya yung kanyang allowance kasi ako nagbibigay ng allowance niyan kay Migueleo sa kanyang baon. Si Moana, patuloy sa pag-aaral, huwag mo na magjowa-jowa. Ha? Kasi ang pagjojowa naman, ano lang yan? Normal lang may love, normal lang maka-feel ka ng ganyan. Pero kung kaya mo na, wag ka muna mag-commit sa isang tao. Kasi pag mag-commit ka, pag nasaktan ka, makaka-apekto talaga sa iyo yan. Meron yang emotional na effect sa iyo. At the same time, masaktan ang puso, apektado na rin ang utak. Hindi ka na makapag-concentrate sa school kasi may nararamdaman kang no? So, dinidiscourage talaga namin lahat ng mga scholars namin. Kaya, lahat ng mga scholars namin ayaw namin na magjowa kasi malaki talagang epekto yan sa pag-aaral. No? So, sana tandaan nyo lagi yan, ha? Sa inyong bilang scholar, laging tandaan nyo yan. Isa yan sa inyong mga kontrata na pinirmahan. Ang hindi mo na magjojowa hanggat hindi makapagtapos na pag-aaral. Okay? Moana? Migueleo din, huwag din magjowa, ha? Ang bata pa ni Migueleo. Yan. So, thank you so much sa ating mga viewers and subscribers sa walang sawang lang tumatangkilik sa ating mga videos. Hindi nag-skip ng ads. Thank you so much po. Thank you so much po. At sa ating mga sponsors na walang sawa ding sumusuporta sa Bugong Biyahero Team sa ating mga misyon. Lalo na sa mga sponsors ni Moana, si Ate Andrea, and of course, kay Sir Mark. Thank you so much po. At sa aking cameraman na si Ibar, thank you din. At driver, cameraman. At sa ngalan po ni Bugong Biyahero at makasamahan sa Bugong Biyahero Team, isang magandang araw po sa ating lahat. Bye-bye! Maraming salamat sa inyo.